Dapat guys, ganito na yung mga budget po na mabibili natin sa mga around 7,000 po na mga presyo ngayon. Yung makakakuha po tayo agad ng 5G ready na smartphone na meron pong decent na camera. Tapos meron pa tayong malaking battery sa kanya at mabilis sa charger. Dahil meron nga po siyang 6.5 mAh sa battery at meron po tayong 45 watts sa charger na kasama sa box niya. Well guys, isa po ito sa pinakamagandang 5G smartphone na mabibili natin. Compare nga po sa ibang brand. Yes guys, naka 5G rin po sila. Pero hindi po ganito yung kanilang specs. Nang malaki po yung battery. Tapos meron po mas magandang camera. Even nga po sa may design niya, sino hindi magagandahan dito sa formang iPhone 17 Air. Guys, sa sobrang ganda po ng design nga po ng ganitong klase ng smartphone. Even po si Realme guys. Meron po silang ganitong klase ng smartphone. Same po ng design. Same ng processor. At hindi rin po nagkakalayo ng battery. Pero yung presyo po ng smartphone na Realme is kulang 25,000 guys. Compare po dito na nasa around 7,000 lang. Alam ko meron po mga lamang na specs si Realme compare nga po dito. Pero guys, grabe naman yung presyo nun. Para po sa may higit 20,000 na presyo. Dahil lang po sa may AMOLED at mas mataas nga po na storage. At konting taas lang po ng battery. Guys, yung presyo po ng Realme smartphone na yan, makakabili ka na ng tatlo guys. Tatlong Spark 55G. Dito po sa may display natin, same lang po siya guys ang maraming mga budget phone ngayon. Na meron pong IPS LCD display, na meron pong 120Hz sa refresh rate. Naka-punctual po yung ating selfie camera. Ang kaso lang guys, same nga po ng 4G version, is naka 720p lang po yung resolution natin. Dito po sa may camera guys ng smartphone na yan, ang isang minamarket po ni Tecno dyan, is meron po siyang flash snap. Pero ang hindi ko lang din po ulit maintindihan guys, is ito pong 5G version. Same po ng 4G version, is wala pa po silang option nga po ng flash snap dito sa may mismong camera app natin. Piling ko guys, ang gagawin po ni Tecno dito is magbibigay pa sila ng update para nga po sa may camera para maging available guys, yung flash snap nga po na features niya. Kaya kung sakali guys na gusto nyo nga po ng flash snap, nakatulad nga po na nasa Camon 50 Ultra, guys meron din po sa may Spark 50 yan. Ang kaso guys, hihintayin po muna natin kung magkakaroon po siya ng ganyang klase ng update. Dahil sa ngayon nga po, hindi pa po available yung flash snap sa kanya. Maybe sa mga susunod na update pa. Dito po guys sa may performance ng 5G version. Dito guys, mas maganda po yung performance na makukuha natin. Dahil mas malakas nga po siya compare po sa may 4G version. Alam na natin guys ang performance po ng Dimensity 6400 pagdating nga po sa may gaming. Kung more on Mobile Legends ka lang, guys yung gantong klase po ng processor na dapat yung binibili natin para kahit pa paano decent po yung performance na nakukuha natin. Hindi po yung mga naka-Unisoc at G81 po ng mga processor. At least G100 or at least Dimensity 6400. Ang napansin ko lang po sa may smartphone na to, guys medyo nakakapagtaka. Ito yung mas mahal na version. Pero naka single speaker lang po tayo. Dahil yung 4G version ng smartphone na yan is meron po tayong dual speaker na. Maiintindihan ko pa yan guys na meron po itong mas malaking battery. Dahil ang battery nga po ng 4G version is meron po siyang 7,000 mAh sa battery. Habang itong 5G version is meron po siyang 6.5 mAh sa battery. Guys, wala akong problema sa may battery na yan. Dahil pareho naman po silang malakas. Ang problema ko lang po, bakit naka single speaker to? Habang dito guys is naka dual speaker. Tapos sa may charger nga po nila, syempre lamang naman po dito guys yung 5G. Dahil naka 45 watts siya. Habang 18 watts lang po yung 4G version. Kaya asahan nyo po guys na itong 6.5 mAh sa battery niya. Siguradong around 1 hour lang is full charge po agad to. Habang dito po sa may 4G version, guys, medyo matagal i-charge to. Siguradong aabutin po siya ng 2 oras mahigit. Dahil naka 7K mAh siya. Tapos 18 watts lang po yung charger na kasama sa box. Tapos isa pang magandang features guys ng 5G version is meron po tayong smart charging protection dito guys. Ibig sabihin po, aalamin po ng mismong smartphone natin yung pinaka-pattern po natin kung anong oras po tayo nag-charge. For example guys, nag-charge ka ng alas 12 ng gabi at magigising ka bandang alas 7 or bandang alas 8. Ang gagawin po niya guys, pagka po bandang alas 6 na ng umaga, hanggang 80% lang po yung maaabot niya. Then pagka magigising ka na, doon pa lang po niya isasagad yung 80% to 100% para hindi po siya ma-overcharge sa buong magdamag nga po nalilipas. Kaya kung sakaling ganyan po lagi yung routine nyo sa may pagka-charge, guys, malaking bagay din po yan. Para may ingatan nga po itong battery ng smartphone natin. Dahil lang isang dahilan po guys kung bakit po nasisira yung mga battery ng smartphone natin is pagka po umiinit ng sobra yung mismong smartphone po natin. Doon po siya guys nagde-degrade. Kaya po bumababa yung battery health ng smartphone natin.
Kaya ang iniiwasan po ni Tecno dito is yung mag-init po ng sobra yung smartphone natin. At yan po guys yung number one dahilan kung bakit po naka 25 watts lang yung sagad po na charger ni iPhone. At naka 45 watts lang yung sagad po na charger ni Samsung. Dahil nga po, syempre katagalan guys. Aabotin po ng ilang taon sa atin yung smartphone. At pagka po araw-araw umiinit yung smartphone natin, asahan nyo guys, talagang hihina po yung battery ng smartphone natin. At pagka po humina yung battery ng smartphone natin, kasabay na rin po niyan yung pagbagal po ng performance niya. Kaya ang pinaka-pro tip ko po sa inyo guys, para po maingatan nyo yung battery ng smartphone nyo, ito lang po yung ginagawa ko, na sa tingin ko mas magandang gawin nyo rin po. Guys, huwag nyo na pong hayaan na umabot po sa kulang 20% yung battery ng smartphone nyo bago nyo po siya i-charge. Nasa around 20%, mag-charge na kayo. Tapos guys, huwag nyo na pong paabutin ng 100% bago po kayo mag-full charge. At least nasa 90% or around 80 to 90%. I think guys, okay na po yun. Mas okay po yun guys, para maingatan nyo po yung battery ng smartphone nyo. Hindi po yung laging lobat na lobat, tapos bigla pong full charge yung smartphone nyo. Guys, malakas pong sumira ng battery yung ganong setup. Balik na po tayo dito guys sa may review ng Spark 50 5G. Ito naman guys yung performance niya sa may Blood Strike. Okay naman guys yung gameplay natin. Kaso bitin talaga sa may speaker. Lalo kung ganitong game nga po yung nilalaro natin. Dahil alam nyo naman guys, pagka po may naglalakad na kalaban sa kaliwa ng karakter nyo, maririnig nyo po yan guys, sa kaliwang speaker. Pero dahil nga po naka-single speaker lang siya, hindi po ganun kaganda yung magiging feedback natin. Isa pang pinagmamalaki ng Tecno dito guys is mas mabilis ng araw po at mas stable na yung kanyang mobile data. Ito guys yung comparison ng Spark 50 compare po sa Camon 50 Ultra. Yan po sa naging resulta natin. Totoo po guys, mukhang mas mabilis po yung data ng Spark 50 ngayon compare po sa ibang smartphone ni Tecno na naka 5G din. Pero guys, ito po yung pinaka-honest opinion ko sa may Tecno Spark 50 5G. Guys, kung yung mabibili nyo po yung smartphone na to, sa may around 6,000, around 7,000, I think di na po masama yung specs na makukuha natin. Lalo nga po dito sa may base version. Dahil lang isang problema lang po ng smartphone na to, is hindi po yung kanyang specs guys. Yung kanyang storage po, at yung kanyang presyo. Medyo hindi ko maintindihan guys kung bakit. Eto guys, isipin nyo, yung 256 po na version ng smartphone na to is umahabot po siya na higit 10K po sa may pinaka-SRP niya at kahit naka-sale na. Pero yung presyo po ng 128 gig, guys, nagsisale po siya ng around 6,000 to 7K guys. Compare nyo po sa mas mataas sa storage na to na nasa 10K po guys yung presyo. Isipin nyo po yun, no? 128 versus 256. Pero yung difference po ng presyo nila is nasa 3,000 pesos. Pero yung overall po na specs na makukuha natin, syempre parehas lang po yan. Storage lang po talaga ang pinagkaiba. Kaya guys, kung Spark 50 5G po ang gusto nyo, yung 128 po muna yung kunin nyo. Dahil kung nasa 10K din po yung presyo ng Spark 50 5G, guys, ba't ka pa bibili ng smartphone na yan? Dahil napakarami na pong smartphone na merong malaking storage na naka 256. Pero yung overall na specs na makukuha natin is mas maganda po dito compare po sa may Spark 50 5G. Pero kung sakali po guys na makikita nyo yung smartphone na yan, yung Spark 50 5G, sa mataas na storage po niya, sa may around 7K or kulang 8,000 na presyo, I think dun po siya makatwiran. Dahil guys, yung presyo po ng 128 is nagsisale po siya ng kulang 7,000 lang. Pero syempre, hihintayin pa po natin sa panahon ng sale. Pero kung sa SRP po, sa higit 10K, maghanap po muna tayo ng ibang smartphone nga po ni Tecno sa around 10K din po na presyo guys. Dahil siguradong mas makakakita po tayo na mas magandang specs compare nga po sa may Spark 50 5G. Guys, yung 5G lang po yung panglaban niya. Mas pipiliin ko pa po itong si Camon 50 kahit naka 4G lang po siya. Pero napakaganda po ng overall specs na makukuha natin. Guys, meron po tayong link dyan sa may description kung gusto nyo pong umorder ng smartphone na yan. At sigurado makakakuha pa tayo ng malaking discount sa kanya. Yun lang po guys. Thanks for watching.